Paano kung ang ating universo ay isang pagkakamali? Hindi ito isang talinghaga, kundi isang literal na aberya sa isang bagay na mas malaki pa. May ilang pisiko na seryosong kinokonsidera ang ganitong posibilidad. Kung totoo, ibig sabihin may lumika o sistema kung saan tayo umiiral. Ngunit ang tanong, kaya ba nating patunayan ito? At ano ang mangyayari kung magawa natin? Ang mundo, kung paano tayo nasanay na makita ito, ay araw-araw na nagbabago. Pero hindi ito problema. Nakakatakot ang ibang bagay. Hindi habang buhay mananatili ang komportableng kondisyon ng pamumuhay ng sangkatauhan sa planeta. Darating ang panahon na mawawala lahat ng mahalaga sa atin. Hindi tiyak ang eksaktong petsa ng pagkawasak ng daigdig. Ngunit tinatayang pagkatapos ng 1 bilyong taon, ang temperatura, klima at iba pang mahalagang salik ay magiging, sabi nga, hindi na angkop para sa buhay ng marurupok na nilalang na tao. Nagsimula na ang prosesong ito. Nagsimula ito nung ipinanganak ang araw na patuloy na lumalapit sa wakas nito. Habla. Ano ang mangyayari sa daigdig kung ang ating bituin ay maging mas malaki at mas mainit? Hindi mahirap hulaan ito. Tataas ng husto ang temperatura ng planeta. Magsisimulang sumingaw ang mga anyong tubig. At kapag umabot na sa edad na 6 hanggang 8 bilyong taon ang araw, ang daigdig ay magiging ikalawang Venus. Sa kabutihang palad, naunawaan ng tao ang panganib at nagsisikap humanap ng bagong tahanan para sa susunod na henerasyon. Anong bagay ang dapat piliin para sa layuning ito? Ang pulang at malikabok na Mars? Isang planetang di pa nasasaliksik na umiikot sa malayong bituin. O baka naman may mas magagandang pagpipilian tayo? Meron. Pero bago dyan, magandang alalahanin ang isang matalinong kasabihan. Huwag kang dudura sa balon, baka dun ka rin iinom ng tubig. Nagulat ka ba? Ipaliliwanag namin agad. Ang tinutukoy namin ay ang Pluto. Ang bagay na yon na noong 2006 ay inalis sa listahan ng mga planeta ng solar system at tinanggalan ng lahat ng titulo. Malamang, pakalipas ng bilyon-bilyong taon, lalaki ng 100 beses ang ating bituin at mas lalakas ang liwanag nito. Ang Pluto na mismo ang magiging tirahan ng sangkatauhan na pinaalis mula sa sariling planeta. Lubos na may papaliwanag ang pagbabago sa ating sistemang bituin. Dahil sa paglaki ng araw, ang Goldilocks zone ay malaki ang ililipat. Dahil dito, ang mga nagyilong katawan sa kalawakan na may makapal na yelo at malalawak na karagatan sa ilalim ay siguradong matutunaw kapag uminit dahil sa pagiging pulang higante ng araw. Kaya malamang na magiging bagong tirahan natin ang Pluto. Kailangang pagandaan mabuti ang technical na aspeto ng ganitong malaking paglipat. Bukod sa paggawa ng interplanetaryong barko, kailangan ding matutunan kung paano magtayo ng mobile na kolonyang ilalim ng dagat para maging maayos at komportable ang pamumuhay sa planetang karagatan. Paano tayo lilipat sa duwending planeta sa hinaharap kung halos wala tayong alam tungkol dito? Ang Pluto ay sobrang layo mula sa araw na mahirap isipin ang ganoong distansya. Mula 4 na bilyon at 4 na bilyong kilometro sa perihelion hanggang 7 bilyon at 7 na bilyong kilometro sa aphelion. Ngunit ang layo ng teritoryo ay hindi naging hadlang para mapagmasdan ng tao ang maliit na planetang ito ng detalyado. Nakatulong dito ang misyon ng Bagong Mga Horizon na inilunsad ng NASA noong Enero 2006. Ang pangunahing layunin ng maliit na probe ay si Pluto at ang buwan nitong si Charon. Pagkatapos, ang Bagong Mga Horizon ay pupunta sa Kuiper Belt para pag-aralan ang ibang maliliit na bagay. Hindi ka panipaniwala, walang nakakaalam kung ano ang sasapitin ng probe sa mahirap na biyahe, pero mahusay nitong nagawa ang pangunahing misyon. 9 na araw minanmana ng probe si Pluto at nagpadala ito ng maraming high-res na larawan sa daigdig. Tingnan natin kung ano ang naging resulta.
Makikita sa ibabaw ng planeta ang mga lambak, bulubundukin at napakaraming bunganga. Lumabas na ang bagay ay hindi pala patay gaya ng sinasabi nun. Ito ay geolohikal na aktibo. Sa Pluto, may mga aktibong cryovulkan na bumubuga. Sa kalangitan ng planeta, makikita ang 5 maliliit na buwan bukod sa napakalaking Charon, Hydra, Styx, Nix at Kerberos. Ang pinakamisteryosong bahagi ng Pluto ay ang tinatawag na puso nito. Ang tinutukoy ay ang maliwanag na batik na 2,300 kilometro ang sukat na opisyal na tinatawag na rehiyon ng Tombaw. Sa totoo lang, bukod sa gasolina at mga kadamitan, may dala ring kapsula ng abo ng siyentistang si Clade Tombaugh ang nakadiskubre ng Pluto, ang New Horizons. Sa kanyang karangalan, ipinangalan ang puso ng planeta. Napakakakaibang lugar ito. Matatagpuan dito ang bunganga na puno ng nitrogen ice crystals, malawak na kapatagan at 2 hanay ng bundok. Ngunit hindi lang iyon ang kakaiba sa lugar na ito. Sobrang bigat nito kaya lumubog ang crust ng Pluto at nagdulot ng gravitational anomaly. Katulad na epekto ang nagawa noon ng mabigat at nagyelong Greenland. Walang duda, sa ngayon ay tila imposibleng at katawa-tawang gawain ang kolonisasyon ng Pluto. Kayo na ang humusga. Buong taon na impyernong lamig, mga -230 degrees. Isang taon na tumatagal ng 250 taon sa mundo. Isang kakaibang orbit na minsang nagtutulak sa planeta sa nagyayelong Kuiper Belt at minsan ay inilalapit ito sa araw. Bukod pa rito, ang atmosfera ay panapanahong nawawala at ang pressure ay 300 beses mas mababa kaysa sa mundo. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Pluton ay isang napaka-hindi magiliw na mundo. Ngunit ano kaya ang maaring maging anyo nito kapag ang araw ay nagsimulang lumaki sa kanyang paghihingalo at lamunin ang mga planetang kalintulad ng mundo? Una sa lahat, ang katawang celestial ay matinding iinit. Sabi ng mga espesyalista, posibleng umabot ang proseso sa komportableng +20 degrees Celsius para sa tao. Pero may lilitaw pang ibang problema. Ang mga dati nagyelong gas ay mabilis na lalabas sa ibabaw, magpapabawas sa masa ng planeta at magpapabago rito bilang malaking di nakikitang kometa. Ang grabidad ng Pluton na 12 beses mas mahina kaysa sa mundo ay kaya pa rin magpanatili ng manipis na atmosfera na inaasahang lalakas at kakapal paglipas ng panahon. Kahit malabo itong umabot sa presyon ng atmosfera sa mundo. Isa pang dahilan ng paglipat ng tao sa Pluton ay ayon sa astrobiologists at pag-aaral ng probe na bagong galaksya ng Horizon, may sapat na yelong tubig ang planeta. Kaya kapag uminit at matunaw ang nadyalong takip, magiging relatibong paborableng kapaligiran ang mga karagatan ng Pluto. Pero may isang hindi ka nais-nais na aspeto. Maaring tirhan ng sangkatauhan ang Pluto sa loob ng di lalampas sa 1,000,000 taon ayon sa pamantayan ng Sansinukob. Pagkatapos nito, ang naghihingalang araw ay magsisimulang lumiit hanggang sa maging isang di nakikitang itim na duwende. At muling magiging tipak ng yelo ang planeta. Isang bagay ang tiyak. Ganap na pinatunayan ng probang New Horizons ang pangalan nito at nabukas na mga bagong pag-asa para sa sangkatauhan. Hindi ito humihinto sa mga nakamit na nito. Sa simula ng taon, natuklasan nito ang pinakamalapit na kapitbahay ng Pluto sa Kuiper Belt, si Ultima Thule, na tinawag ding bagong taon na snowman dahil sa kakaibang hugis. Pagkatapos, magpapatuloy ang probe sa imbakan ng mga asteroid at mananatili roon hanggang huminto ang signal papuntang daigdig. Iniisip ng ilang mga tagapagdisenyo na mangyayari ito hindi bago ang taong 2037. Ang tao ay panlipunang nilalang, kaya likas sa kanya ang masigasig na hanapin ang piling ng kapwa niya tao. Habang lalo pang umuunlad ang ating sibilisasyon, mas malayo sa kalawakan ang naaabot ng mga lente ng teleskopyo upang maghanap ng mga planeta na maaaring may buhay. Pinakaaktibong tumulong sa atin dito ang orbital na obserbatoryong Kepler. Kahit bagyang nasira, matagal pa ring nagpatuloy ang aparato sa pagpapadala ng maraming mahalagang impormasyon sa daigdig. Sa ngayon, libu-libong exo-objekto o planeta ang posibleng tirhan ng buhay ang naitala, ngunit iilan lang ang malalim na napag-aralan.
Kabilang sa mga ito, namumukot tangi ang isang planeta na umiikot sa pulang duwende na si Proxima Centauri na may edad na 4 85 bilyong taon. Ang bituin naman ay matatagpuan sa triple star system na Alpha Centauri. Ang bituing pinagmulan ay 40 trilyong kilometro ang layo mula daigdig, kaya ito ang pinakamalapit nating kapitbahay. Ang Proxima Centauri ay 7 beses mas maliit at magaan kaysa sa araw. Dalawang celestial na katawan lang ang natuklasan malapit sa pulang duwende na pinaniniwala ang kahawig ng daigdig. Ang Proxima Centauri b ang pinakamalapit sa daigdig na nasa habitability zone ng bituin nito. Bakit interesado ang siyentipikong komunidad sa batong bilog na ito? Dahil hindi pa natin kayang makita ang planeta, napipilitan tayong pag-aralan ito gamit ang bituwirang paraan. Tungkol ito sa posibilidad ng buhay sa mga bagay na umiikot sa pulang duwende. Maraming astronomo ang nag-aalinlangan dito dahil sa aktibidad at pagiging hindi matatag ng malabong bituin. Tradisyonal na ang Goldilocks zone na pansamantalang inilalagay sa paligid ng grupong ito ng mga bituin ay matatagpuan ng medyo malapit sa kanila, kaya maraming tanong tungkol sa posibilidad ng pagyusbong ng organikong anyo ng buhay sa ibabaw ng mga ganitong planeta. Ang pangunahing argumento laban dito ay ang matitinding ultraviolet na pag-atake na paulit-ulit nararanasan ng mga bagay malapit sa bituin. Kamakailan, may pag-aaral ang mga Amerikano at may natuklasang kawili-wiling detalye. Sa eksperimento, ginaya sa laboratorio ang mga kondisyon sa daigdig noong nagsisimula pa lang mabuo ang buhay. Lumabas na mas mataas ang sinaunang radyasyon kaysa sa radyasyon ngayon sa mga exoplanet malapit sa mga pulang duwende. Dati akala nila na kapag sumabog ang ganitong bituin, matindi ang ultraviolet rays na pwedeng makasira sa selula at nucleic acid. Bukod pa rito, dahil sa sobrang lapit ng distansya sa pangunahing bituin, ang tidal forces ay nagiging dahilan para manatiling nakaharap ang isang bahagi ng planeta sa bituin. Dahil dito, halos hindi gumagalaw ang kanilang core at hindi nakakagawa ng magnetic field. At dahil dito, sila ay ganap na walang proteksyon laban sa pambobomba ng X-ray, gamma at ultraviolet na radiation. Ang huli, ang pinakadelikado para sa mga nabuo ng organismo. Pero luma na ang mga impormasyong ito. Nagpasya ang mga astropisiko sa Universidad ng Cornell na suriin ang totoong banta ng mga sinag na ito. Gamit ang iba't ibang computer models, gumawa sila ng makatotohanang prediksyon. Isa sa mga ito ay nagsasaad na kahit na ang atmosfera ng mga planeta na malapit sa pulang duwende ay manipis at walang oxygen, mas mababa pa rin ang antas ng radyasyon sa ibabaw ng mga ito kumpara sa natanggap ng daigdig 4 na bilyong taon nang nakalipas sa simula ng panahong Archean. Noon, ang liwanag ng araw ay umabot lamang sa 70% ng kasalukuyan na tumutugma rin sa mga katangian ng mga pulang duwende. Gayunpaman, hindi napigilan ng mahihirap na kondisyon ang buhay sa daigdig na umunlad at mag-evolve. Kaya, narito ang tanong. Hindi lang hadlang ang mataas na radyasyon sa buhay, kundi nakakatulong pa ito sa pag-unlad sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na mutasyon. Halimbawa, ang mga extremophile na bakterya na nabubuhay sa kumukulong bukal ng Yellowstone at sa Mariana Trench ay kayang mabuhay kahit malantad sa matinding radyasyon. Totoo, dito nakadepende sa haba ng alon ang antas ng pagkamatay. Mas maikli, mas delikado ang epekto. Posible ring natutong mag-adapt ang mga organismo sa isang malayong planeta sa mahirap na kalagayan gamit ang pananggalang na mekanismo. Maraming estratehiya ng biological na survival ng species sa daigdig tulad ng fluoresensya ng coral polyp. Ngunit pag-usapan na natin mismo ang tungkol sa mismong planeta. Ano ang mundong hindi natin kilala ayon sa mga siyentipiko? Ang Proxima Centauri b ay natuklasan kamakailan lang noong 2016. Ang planetang ito nakahawig ng daigdig ay itinuturing na ating kakambal. Ang planeta ay nasa mahigit 7 milyong kilometro mula sa bituin nito at ang isang taon dito ay halos 11 araw lang. Pero hindi mainit ang ibabaw ng planetang ito. Dahil sa mababang liwanag ng Proxima Centauri, ang una nitong planeta ay nakakakuha ng sapat na liwanag upang ang tubig ay manatiling likido.
Ibig sabihin ang Proxima Centauri B ay hindi mainit na bisyerto o nagyelong freezer. Ang medyo komportableng temperatura nito ay nagiging dahilan kung bakit ito ay bahagyang kahawig ng daigdig. Ang katangian ng planeta ay halos tulad ng sa atin. Mas malaki ito ng kaunti sa radius 1.1 at medyo mas mabigat. Ang bigat ng bagay ay 1.27 ng bigat ng mundo. Kung ipagpapalagay na may matatag na atmosfera na may oxygen at tubig sa Proxima Centauri B, malamang na maaaring tirhan ng planeta. Pero wag ninyong isipin ang mga nilalang na malalaki ang mata na nakatitig sa teleskopyo at sa parehong panahon, karamihan sa kanila ay naniniwala sa murang kaalaman в телескопический окуляр и одновременно возводящих космический ковчег для паломничества на нашу планету. malamang bakterya o mga simpleng organismo lang ang anyo ng buhay dito kung meron na. Totoo, ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na maayos ang grabidad ng planeta kaya nito napapanatili ang tamang temperatura ng atmosfera. Ibig sabihin, hindi naman pala ganun kawalang pag-asa ang lahat. Pero may mga nakakabahalang balita rin. Noong 2017 isang hindi pangkaraniwang malakas na pagsabog ang naitala sa Proxima Centauri. Sa 10 segundo, 1,000 beses lumakas ang liwanag ng bituin. Kung may kahit kaunting bakas ng biosphere sa nabanggit na planeta, agad itong mawawala at malilinis ng lubusan. Posibleng may mga nilalang sa karagatan na nakaligtas. Sa totoo lang, may kapitbahay ang Proxima Centauri BI. May bagong exoplanet na nadiskubre ang mga astronomo at pinangalanan itong C. Pero hindi na pag-uusapan ang posibilidad na tirahan ito. Malamang kabilang din ang planeta sa mga tulad ng mundo. 6 na beses na mas mabigat kaysa sa daigdig ang Proxima Centauri C. Ang taon nito ay 1,936 na araw at masyadong malayo sa pulang duwende, 1.5 beses na mas malayo kumpara sa distansya natin sa araw. Ano ang nagsasabing imposibleng may likidong tubig sa ibabaw ng katawang makalangit? Isa itong nagyeyelo, tigang at walang buhay na mundo. Kaya walang silbi hanapin dito ang mga bagay na hinahanap natin sa Proxima Centauri BI. Ipagpapatuloy ang pag-aaral sa unang planeta ng Proxima Centauri. Sa ngayon, wala pang katulad na katawan sa paligid natin. Mas malayo pa ang lahat ng exoobjekto. Araw, buwan, mga planeta, mga bituin. Anong naiisip mo kapag tumitingala ka at tinitingnan ang kalangitan sa gabi? Sa loob ng maraming siglo, ang mga fenomenong kosmiko ay nagpamangha, pumukaw ng paghanga at sa huli ay nagbigay inspirasyon sa sangkatauhan. Ganito rin nung simula ng paglalayag sa dagat at kalaunan, sa panahon ng sinaunang kabihasnan, sa gitnang panahon at sa panahon ng Renaissance. Laging pinagmamasdan ng tao ang malalim at walang hangganang itim na karagatan sa itaas niya. Noong simula ng ika-20 siglo na matutunan ng tao ang sikreto ng paglipad, napagtanto ng sangkatauhan kung gaano sila kalapit sa mga bituin. Ngayon, dinadala tayo ng eroplano sa taas na 10,000 metro kaya natin makita ang ulap mula sa itaas at bumiyahe sa bilis na hanggang 1,000 kilometro bawat oras. Sa ika-20 siglo, mas napalapit talaga tayo sa mga bituin, sa literal na ibig sabihin. Nagkaroon tayo ng access sa teknolohiya na nagbukas ng panahon ng artificial na satellite sa kalawakan. Ang unang mga satellite ay inilunsad sa mababang orbit ng mundo hanggang 2,000 kilometro taas ng planeta. Napatunayan ng bagong panahon na hindi nahadlang ang langit. Ito ay bagong paraan para pag-isahin ang sangkatauhan at maaring magdala sa atin sa hindi pa kilalang kalawakan. Noon din nagsimulang lumitaw ang mga organisasyon na nagtakda ng layuning mahalaga para sa estado, ang pagsisiyasat at paglinang ng mga bagong satellite na ito, lalo na sa mga superpower tulad ng Estados Unidos at Unyong Sobyet. Ang NASA ay tinatad noong ika-1 ng Oktubre, 1958. Sa ngayon, libu-libong gumaganang satellite ang nasa orbit ng daigdig. Araw-gabi silang naglilingkod, nagbo-broadcast sa TV, nagpo-forecast ng panahon, tumutulong sa nabigasyon, nagbibigay ng internet at iba pa. Pero marahil, ang pinakamahalagang artipisyal na satellite ng daigdig ay lumitaw noong late ika-20 siglo.
Aling artipisyal na satellite ng ating planeta ang tunay na may tuturing na pinakamahalaga? Noong Hunyo 17, 1992 ang Rusya at Estados Unidos ay lumagda ng kasunduan tungkol sa kooperasyon sa pananaliksik ng kalawakan. Dahil dito, nagtulungan ang Russian Space Agency at NASA para sa programang Mir Shuttle. Ang programang ito ay naglaan ng mga paglipad ng mga reusable na barkong Amerikano na shuttle papunta sa Russian Space Station na Mir, pagsama ng mga Russian na kosmonauta sa mga crew ng American Shuttle at pagsama ng mga American na astronaut sa mga crew ng Soyuz at ng Mir Station. Dahil sa Mir Shuttle program, naisip ang pagsasama ng mga pambansang programa para sa paggawa ng orbital na istasyon. Noong 1993, maraming mga politiko sa Amerika ang tutol sa pagpapatayo ng space station. Noong Hunyo 1993, tinalakay sa Kongreso ng Amerika ang panukalang itigil ang paggawa ng International Space Station. Hindi tinanggap ang panukala dahil sa isang boto lang ang lamang. 215 boto para sa pantanggi, 216 boto para sa pagpapatuloy ng paggawa ng istasyon. Noong Setyembre 2, 1993, inanunsyo ni na Vice Presidente ng Estados Unidos, Albert Gore, at tagapangulo ng Konseho ng mga Ministro ng Rusya, Viktor Chernomyrdin, ang bagong proyekto ng pandaigdigang istasyon sa Kalawakan. Simula noon, opisyal na tinawag ang istasyon na pandaigdigang istasyon sa Kalawakan, ngunit ginagamit din ang di-opisyal na pangalang istasyon sa Kalawakan Alpha. Natapos ang natatanging estruktura sa ika-21 siglo. Kamangha-mangha, ngunit ang himalang ito ng teknolohiya ay naging isang kakaibang tuntungan para sa lahat ng mga bansa sa ating planeta patungo sa malalayong hangganan ng kalawakan, lampas sa buwan, at papasok sa kailaliman ng sistemang solar. Ang satellite na ito ay ipinagmamalaking tinawag na pandigdigang istasyon ng kalawakan. Ang pandaigdigang istasyon sa kalawakan ay matatagpuan sa orbit ng daigdig, 400 kilometro mula sa ibabaw nito. Umiikot ito sa paligid ng planeta sa loob ng 90 minuto na may bilis na 28,000 kilometro bawat oras. Nabuo ang istasyon dahil sa pagtutulungan ng 15 bansa sa pangunguna ng Estados Unidos. 40 space shuttle ng NASA ang nagdala ng mga bahagi na magiging ISS sa orbit mula 1978 hanggang 2011. Ang Russian module na Zarya ang naging pundasyon ng tahanan ng sangkatuhan sa labas ng daigdig. Ang segment na ito ay ginawa para tugunan ang pangunahing pangangailangan: kuryente, imbakan, power system, life support, scientific laboratory, nabigasyon at docking ports para sa pagpapalawak ng istasyon. Anong sumunod na nangyari? Mahigit 10 taon ding dinagdagan ng mga module, solar panels at iba pang bahagi ang ISS, pinalawak ang espasyo at ginawang mas komportable ang paninirahan. Ang Russian na module na Pirs ay idinisenyo para magsilbing karagdagang docking port para sa mga manned at cargo na sasakyang Soyuz at Progress, at para rin magbigay daan sa paglabas ng mga kosmonauta at astronauta sa bukas na kalawakan mula sa Russian na bahagi ng istasyon. Ang module ng American segment ng istasyon na tinatawag na Destiny ay nagbibigay daan para sa masalimuot na siyentipikong pananaliksik, at ang module na Tranquility, halimbawa, ay nagbibigay ng mga tirahan o living quarters. Nagpatupad ang European Space Agency ng Columbus module sa ISS para mapabuti ang pamamahagi ng siyentipikong kakayahan ng istasyon. Sa istasyon, naging posible ang pananaliksik sa epekto ng mababang grabidad, pisika ng likido at iba pang makabagong larangan ng agham. Bukod dito, ang module ay kayang magsagawa ng siyentipikong pananaliksik hindi lang sa loob kundi pati sa kalawakan. Isipin mo, maaring tuklasin ng mga siyentipiko kung mabubuhay ang pinakapayak na microorganismo sa kalagayan ng kalawakan. Ang Japanese na module na Laboratorio Kiba ay nakatuon sa pagmamasid sa ibabaw ng daigdig, mga medical na pananaliksik, bioteknolohiya at mga makabagong komunikasyon. Ang Columbus ay kontrolado ng Alemanya, habang ang Kiba ay nasa ilalim ng Japanese Ahensya ng Pananaliksik sa Kalawakan. Naalala mo ba kung paano tinutulan ng Kongreso ng US ang pagpapatayo ng mamahaling istasyon? Noong 2005 itinakda ng Kongreso ng Estados Unidos ang Amerikanong bahagi ng ISS bilang pambansang laboratorio na kinikilala ang malaking halaga nito para sa Amerika at sangkatauhan. At nag-uugnan sa atin sa patuloy na pagpapalawak ng istasyon, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor.
Pagsapit ng 2011 opisyal nang natapos ang istasyon at umabot ito sa laki ng isang football field na 109 na metro. Nabisita na ng mga espesyalista mula sa 17 bansa ang istasyon na nagtutulak ng agham sa mahigit 50 larangan. Hindi ka panipaniwala pero 83 bansa sa iba't ibang paraan ay nakinabang sa technological na base ng ISS. Walang duda, ang mismong pag-iral ng ganitong proyekto ay isang makinang napatunay ng kakayahan ng pagkakaisa ng tao, pati na rin ng mga technical na tagumpay ng NASA at iba pang mga ahensya at kumpanya sa kalawakan. Ang pagsasara ng Amerikanong programa ng mga shuttle ay nagdulot ng kakulangan sa kakayahan ng Estados Unidos na maghatid ng kargamento at tao sa istasyon. Грузов и людей на орбиту. Matagal naging monopolista ang Rusya sa pagdadala ng kosmonauta sa International Space Station. Sa huli, pinili ng NASA na suportahan ang mga pribadong kumpanya para maghatid ng tao sa orbit ng daigdig. May ilang opisyal na tagahatid ang istasyon, ang Russian Progress, European Automatikong Kargamento at Japanese Kanatori. Ang Amerika ang unang bansa na nakumbinsi ang pribadong kumpanya na gumawa at subukan ang paghatid ng kargamento at tao sa International Space Station. Dalawang Amerikanong kumpanya, ang SpaceX at Orbital ATK, ang matagumpay na nakapaghatid ng kanilang mga kargamento at crew doon. At huwag ninyong isipin na ang papel ng ISS ay abstract at hindi tiyak. Paano makakatulong sa akin at sa mga katulad ninyo ang mamahaling kumikislap na tuldok sa gabi ng langit? Maliban sa siyentipikong tagumpay at pag-unlad ng programang pangkalawakan ng iba't ibang bansa, kamangha-mangha rin ang ambag nito sa buhay ng tao sa mundo. Ang pandaigdigang istasyon ng kalawakan ay tuwirang patunay ng mga tagumpay ng ating lahi sa pagsakop ng kalawakan, pagpapalawak ng hangganan ng posible tulad ng paglalakbay papuntang Mars. Oo, sa ngayon ay puspusan na sa ISS ang pag-aaral ng mga kasanayan at kakayahang kinakailangan para sa Mars. Ang pag-aaral ng epekto ng mababang grabidad sa katawan ng tao ay maaring magbigay solusyon sa problema ng pagtanda o paggaling mula sa malubhang sakit at pinsala. Ang pagtatanim ng pananim sa mababang grabidad ay maaring makatulong, lalo na't posibleng harapin ng sangkatauhan ang gutom sa mga susunod na dekada. Bukod dito, magiging kapaki-pakinabang ito kung sakaling maglakbay ang tao sa Mars at magtayo ng unang kolonya dahil kakailanganin din ng pagkain ng mga naninirahan doon. Ang mga pag-aaral sa International Space Station ukol sa paglilinis ng tubig ay tumutulong ngayon upang mapabuti ang buhay ng mga taong nakatira sa mga lugar na may problema sa malinis na inuming tubig. Huwag nating kalimutan na ang istasyon ay nagmamasid din sa ibabaw ng planeta, itinatala ang ilan sa mga pinakamatitinding pangyayari nito tulad ng pagputok ng bulkan, lindol, bagyo, pagbaha at tsunami. Maaring hindi pa rin kayo namamangha sa lahat ng kababalaghan ito. Kung ganon, isipin nyo na lang na bawat isa, anuman ang bansa, kulay o paniniwala ay pwedeng maging bahagi ng mas malaking bagay. Binuksan ng NASA sa lahat ang benepisyo at posibilidad ng malayang kalakalan sa kalawakan. Sino ang nakakaalam? Baka ikaw pa ang maging isa sa mga kikita ng iyong unang bilyon sa labas ng ating planeta. Ang mahalaga ay huwag kalimutang mangarap, magtakda ng mga layunin at patuloy na pagbutihin ang sarili. At tiyak na makakatulong sa inyo ang aming channel dito. В этом точно поможет. May pagtutol ba kayo? Maaring may mga konstruktibong suhestyon kayo? O baka naman may nakahanda na kayong proyekto ng misyon? Pero mukhang sobra na ang impormasyon na yon, kaya sa susunod na video na lang ang kwento. Gawin nyo ang mahiwagang triple ritual para lumabas yon. Ilagay ang cursor sa like button sa ibaba ng video, mag-subscribe sa channel at i-click ang kampanilya para ma-on ang notification sa bagong content. Pindutin lang ang button na ito at i-click ang kampana. Gawin ito at gagantimpalaan kayo ng universo. Kaya tara, mag-ipon tayo ng 20,000 malalaking electronic na like sa ilalim ng video na ito at agad na lalabas ang bagong napaka-exciting na episode sa channel. Hanggang sa muli nating pagkikita.